Mr. Loretz Santos, Chief of Staff of the Honorable Mayor Punsalan of the Municipality of San Simon. Bakit ka nag-represent na naman na ikaw ay Chief of Staff? Mr. Chair, hindi ko po alam na meron pong ganong, nandun na po kasi ako no? Na Ito na naman, kaya nga dapat ka lang makulong eh. Lahat ng kasinungalingan, gusto mo nang ibenta sa amin. Yung pong mga kasagutan ni Mr. Loreto Santos at saka si Mayor Ponsalan ay nagbabanggaan. May respectfully move, Mr. Chair, that we cite them in contempt. Second the motion, Mr. Chair. May also move that they be confined doon po sa Kwan. Doon po sa jail po doon sa Bikutan for 30 days. So move, Mr. Chair. Second the motion. Ikaw mayor eh. Ikaw ang mayor eh. Ikaw ang walang reclassification. Paano ngayon ang isasagot mo sa taong bayan ng ng San Simon? Mayor? Actually po, nung itayo ko yun, hindi pa Hindi, po, ano nga isasagot mo sa mga kababayan mo? pwede po nga magpaliwanag, Your Honor. Nung itayo ko po kasi yun, hindi pa ako mayor eh. 2015 ko po inumpisahan yun. Then, nung pong nakitang tinayo, pinay-stop po ako. Kaya naka-stop po ngayon. Panahon pa po nung previous administration, nung may tayo ko po yung mga building tsaka bakod. Hindi ka pa nga mayor pero nagawa mo na. Kaya nga po in-stop ko dahil binawalan po ako. In-stop mo lang, ba't di mo inalis? Ba't di mo tinanggal ang mga bakod at saka yung mga pasilidad nilagay mo? Sapagkat agricultural area yun eh. Sayang naman po yung mga naitayo. Nasasayangan ka pero yung paglabag sa batas hindi mo nakikita? Kaya nga po ako tumigil dahil pinay-stop po ako. Hindi sapat yung i-stop eh. Kailangan tanggalin para ipakita mo na sumusunod tayo sa batas. Ito kasi yung nakalagay sa stationery mo eh. Mr. Mayor. Ito ay stationery ng Municipality of San Simon. Dito sa bandang ibaba, merong nakalagay, serbisyong tutu para king balen. Sa Tagalog, serbisyong totoo para sa bayan. Tama ba ito, Mayor? Tama po. Palitan natin. Kung akong masusunod, Mr. Chair, serbisyong etutu para king balen. Translated into Tagalog, serbisyong hindi totoo para sa bayan. Babalikan kita mamaya, Mayor. I will go to Congressman Dante, before we proceed, let's acknowledge the presence of Rep. Olga Araco, representing 2nd District of Masbate in the Zoom. Please proceed. Engineer Bonus, balikan kita doon sa kanina ay natumbok na 5 samples ng construction contracts na dumaan sa iyong opisina. Yung 5 na yon, sample pa lang yon. Marami pa akong makukuha. Iisa lamang ang nagnotaryo doon sa 5 kontrata na yon, kasama yung kontrata ng Viking. Tama? Napatunayan na natin nung nakaraan ay yung kontrata ng Vikings na pinalit mo sa Ping-Ans ay ninotaryo rin ni Oscar B. Collis. So kasama nung 5 pa na pinakita ko nung nakaraang hearing, iisang tao di kuno ang nagnotaryo, si Oscar B. Collis. Si Oscar B. Collis is non-existent, bogus na tao kung sino man. Ngayon, ang itatanong ko sa iyo, sino ibang inuutusan mo na magpanotaryo doon sa taong yon? Kung tao man yon,
Actually, Your Honor, Wala na yung actually kasi hindi naman actual ito eh. being the back chairman po kasi, ang humahawak po ng mga documents is the back secretary. So, look out ko po kung mga minomonitor ko po yung trabaho ng back secretary. Sino nga nagpapanotaryo? Actually po, yung pong Actually ka na inutusan kasi po na namin actually. kasi through our back secretary, yung, pong, yung Romeo Dagdag. Siya yung nagpapanotaryo. Siya pong inutusan namin. Oh. Nasaan siya? Nandito ba siya ngayon? Actually po, namatay po siya last year. Namatay o pinatay niyo? Hindi po. Kanino siya? Iyon ang palaging... Madam ko, ano bang dates lahat ng Sige. mga kontrata na yon bago pa namatay yan? 2009 po. Yung isa po na Kailan namatay? Ay, hindi ko po alam kung 2023 po. July 28 po yung notary po. Nung July? isa po, yung isa po, July 28 po. 2020 po. 20? 20. So namatay siya 2023. Yes, Your Honor. Ngayon, palagay mo na namatay. Magkano ba yung average na cost ng pagnonotaryo do sa mga kontrata na pinadaan mo sa ano mo sa opisina mo? Actually po, wala po akong, hindi ko po alam yung mga binabayaran nila. Kasi, ang ginagawa po kasi namin, pag nagpapanotaryo sila, ina-attach po namin yung ID ni Mayor na with specimen signature dun sa Xerox. Likewise, yung ID ko po, may pirma ng 3. Ina-attach po dun sa... Pero ang sinasabi nyo nga doon, kayong dalawa ni Mayor personally appeared before Oscar B. Collis eh. Pero ang totoo niyan, To yung be mga honest ID po, lang ninyo ang To be inyong honest po, Your binibigay. Honor. To be honest, Your Honor, hindi To be what? to be honest po, yung pong naging practice ko na hindi naman po ako pumupunta sa mga lawyer dahil of my busy yung trabaho ko. Kaya nga, talagang tinitingnan nga natin eh. Halimbawa na namatay na ito, pero siguradong merong cost yung pagpapanotaryo. Hindi naman libre yun, di ba? Binabayaran po yun. Oo. Attorney Canlas, ano yung average na sa San Fernando kapag ikaw ay nagpapanotaryo? Sino po ba yung mga where's the legal officer of the Sangguniang Pambayan? We have our provincial legal officer po, si Attorney Can we Venosa. can we extrapolate the average cost of having a document, a construction contract document notarized? Yes, Mr. Your Legal Honor. Officer? There's a schedule of fees, Your Honor, passed by the IBP Pampanga chapter, if I may check, Your Honor, please. Preparation and notarization of simple affidavit, jurat, 500 pesos. Authentication of documents or statements, 300 minimum or 100 pesos per page, whichever is higher. Ito, attorney, kasi construction contract, hindi jura dito, acknowledgements eh. Yes, Your Honor. So magkano yun? Acknowledgement, Your Honor, is 1.5. 1.5. Yes, Your Honor. So, attorney, engineer bonus. Sa 5 halimbawa na yon na kontrata na ninotarize ni Oscar B. Collis at ninotarize niya rin yung sa Vikings, Oscar Collis din yon. So 6 na notarized construction contracts, construction agreement, times 1,500 pesos, magkano yun? 7.5 po. So, Ay, 9,000, sorry. So, dapat ni-reimburse ninyo. Kasi kumuha kayo ng pambayad sa munisipyo, tama? Sapagkat ito ay gastos ng munisipyo.
ang naging practice po namin, ang nagbabayad po ng notaryo, yung contracting party. Hindi po ang munisipyo. Yung, let's say, for example, yung contractor, siya pong nagbabayad ng notaryo. Hindi magandang practice siguro yun. Kasi kayong gumawa nun eh. Di ba? Totoo ba yun na nandito si Mr. Fernando Yap? Nung pinanotaryo yung inyong kontrata between Ping-an, tama? Panahon pa ni dating Mayor Loretta Wong. Sino po ba nagbayad ng notaryo? Pagpirma ko ng kontrata, Your Honor, Notaryado pinalik ko na. sa kanila yung So hindi ikaw ang nagbayad. hindi po. Nakita mo na ang practice ninyo, engineer. Hindi, kayo ang dapat eh. Pero paano niya babayaran? Eh, hindi naman totoo si Oscar B. Colis. Hindi ba? Hindi totoong tao yun eh. Kaya nga hinahanap natin kung sino yun sapagkat either ikaw yun o si Secretary George Carino. Kayong dalawa lang eh. Doon lang umiikot yung nagnunotaryo. Kasi uutusan mo yung namatay na tao, gagamitin yung sasakyan mo, after 10 minutes, babalik sa'yo, notaryado na. Alam ko eh, may nagsabi sa akin. Totoo hindi. Hindi po totoo yung kasi dahil hindi naman po ako nagpapagamit ng sasakyan ko sa mga nagpapanotaryo. So, hindi mo alam na itong mga pinanotaryo mo ay bogus, mga falsifikado ng mga construction contract. Yung pong, kaya nga po nagpapasalamat ako sa Congress na at least nalaman ko po na dapat aware ako po sa pagnonotaryo ngayon. Dahil nga po sa lumitaw na yan, kaya po nagpapasalamat po ako. Ngayon mo lang nalaman na hindi totoong tao si Oscar B. Colis? Opo, to tell you honestly. Gusto mong maniwala kami sa'yo? Madam Auditor, COA, anong gagawin nyo sa mga kontrata na falsifikado na pinatupad ng San Simon? Based po sa ating existing COA rules and regulation po, for the prevention of irregular, unnecessary, and excessive, it falls under irregular and then it will be subject for a notice of disallowance po. Kung it be found irregular po. And actually po, if I may add po, based po sa ating manual po on financial audit, the audit opinion is only based on the financial statement and sinasabi po namin sa mga engagement po namin before we proceed with the audit that notwithstanding if there's fraud, so based sa regular audit po muna, what will transpire, pero kung may makikita rin po kaming fraud within the we will communicate it accordingly to the management. And so far po, based on our audit, we use the presumption of regularity. No po, pag po nakita po namin yung documents that it is in order, it is presumed regular po. Otherwise, sabi nyo nga po, if there are complaints, we really dig deeper po pag may mga ganun po. Since, yun po. Anong gagamitin mo? Presumption of regularity. Sinasabi na nga natin, yung Oscar B. Colis is a fictitious, non-existent, bogus lawyer. Inamin na nga rin nila eh. Okay po. So, What do you mean presumption of regularity? Your Honor, sorry po for that. I just miss the idea. So, Ngayon po napatunayan na natin na itong mga kontratang ito, 6 lahat, dumaan sa munisipyo ng Pampanga, ng San Simon. Anong gagawin ninyo? if Falsifikado lahat ang mga kontrata sapagkat it was notarized by a non-existent, fictitious, bogus individual. it is presumed irregular po, and then hence it is an appropriate audit notice, which is a notice of disallowance. If warranted po, will be issued po. So we will account for it po. Mr. Santos,
Ano po yung personalidad ninyo para magsalita po kayo doon sa council? Nagsalita po ako sa council that time dahil po may ipipresent po ako no na mga documents, papeles regarding past transactions po Transactions tungkol saan? sa munisipyo. Ano nga po Di- yung transactions na yun? Ito yung I think I presented during that time. Makikita naman po doon sa minutes, I suppose so. Papeles about, I think, yung property po ni late Mayor Wong na nabili sa Metrobank and then ibinenta sa isang entity at ito yung sinasabi ko na may nakuha akong dokumento sa Register of Deeds, a deed of sale. Ang pagkakaalam mo kasi namin, yung sale, yung property which was foreclosed by Metrobank was purchased by the late Mayor Wong. And then bigla po akong may nakitang dokumento sa Register of Deeds. Ang deed of absolute sale is between Metrobank and I think Global. And there is Bakit kinailangan na i-divulge po ninyo ito sa sanggunian? marami po kasing pagkakataon in the past sa sanggunian po kasi Hindi nyo po ako sinasagot. Bakit kinakailangan na magsalita kayo tungkol dito sa sanggunian? What was the compelling reason why you had to speak before the sanggunian? because si late Mayor Wong was the presiding officer at that time, the vice mayor. And so, what was the issue you want to raise? Yung po kasing office niya, yung session niya that time, for the past sessions, nababanggit po kasi yung pangalan ko, no? Sa kanilang session. Hindi ko po maintindihan. Hindi yung pangalan mo nababanggit dito. I have the minutes, ha? Ang binabanggit ay si Mayor sapagkat merong corruption. Kaya ikaw ay pumunta roon para ipagtanggol si Mayor. Yan ang nakalagay sa minutes. Huwag mo isisingit ang sarili mo. That's why I'm asking you, Mr. Santos, kasi a while ago, I was given the impression na kayo po ay inutusan ni Mayor. That is why I was asking, ano yung personalidad ninyo para magsalita po sa harapan ng konseho? Nahirapan ka ngayon. Ano ang personalidad mo? Why do you have to speak before sanggunian? Now, kung inaamin mo lahat yung sinasabi kanina na nandun sa minutes, eh ikaw ay representative ni Mayor. And what right have you na mag-represent ng Mayor? When in fact, in the previous hearing, hindi mo inaamin na ikaw ay empleyado ng munisipyo. That is correct, Mr. Chair. What is correct? Hindi po ako empleyado ng Yes. munisipyo. Pero hindi mo pa rin sinasagot yung katanungan ko, ano ang personalidad mo para magsalita for and behalf of the Mayor? Sabi nga ni Honorable Marcoleta, hindi na nababanggit yung pangalan mo. Ang pangalan ni Mayor ang nandun. Tapos ikaw ang appear doon. Tapos sasabihin mo sa akin, walang dahilan. Mr. Chair, I think yung ang sinasabi ko po, yung mga past sessions po, hindi po yung particular session na yon. Ano po yung nasa past session?
Hindi mo pa rin sinasagot yung katanungan ko eh. Ano ang personalidad mo para magsalita sa sanggunian? Meron bang membro ng sanggunian dito nung panahon na yun? Councilors, please. Please, proceed. Nakapag-take vote. Ako po si Beda Pineda, former councilor of San Simon po. Kayo po ba ay konsehal nung nagsalita si Mr. Loreto Santos sa inyong konseho? Opo. Bakit Yes, bakit po siya nakapagsalita doon? Actually po, ang natatandaan ko po, ang nangyari po sa konseho binabanatan po ang aming former mayor po. Di Yung tama po nakaraan. yung sinasabi ni Honorable Marcoleta. Ang pinag-uusapan doon sa konseho, doon sa alleged na corruption na ginagawa po ni Mayor. Opo, yung pong nakaraan, yun po yung that time po nung hindi pa po ako councilor noon eh. Nung pagkaupo po ni Mayor JP po, dahil hindi po magandang kanilang relasyon po, si Mr. Santos po, at nag-appear po sa aming sa konseho po, rene-represent po ang aming mayor po, si Mr. Ponsalan po. Good morning, my friends, the honorable body, honorable councilors, and of course, our honorable vice mayor, the presiding officer of this august body. Anyway, the mayor has all the rights and authority to set somebody, civilian, private citizens of the municipality of San Simon, whom he trusts. So he can send anybody to present him to speak, to shed light, and to clear the air and to address issues based on the recent or previous session of this august body. So I don't see any reason why I cannot speak in behalf of the mayor, since he already authorized and communicated to represent him to speak before this body to clear the air, to clear the accusation or the statements made in the previous session. Now it is up to the council to decide whether I should continue or will let me speak on behalf of the mayor as a citizen of this municipality and as a representative or authorized by the municipal mayor of San Simon. Thank you. Do you confirm this, Councilor, na ito ang sinabi niya? Opo. Yes, Opo. Honor. Now, Mr. Mayor, sinabi po niyo kanina na you did not authorize Mr. Loreto Santos to speak. Pero si Mr. Loreto Santos, sinasabi niya doon sa harapan ng konseho na inauthorize niyo po siya. Sino ngayon na nagsisinungaling sa inyong dalawa? Eh, hindi ko po siya inauthorize. Either one of you are lying. Di po ba tama, Mr. Santos? Yes, Mr. Chair. Do we have a quorum, Mr. Chair? Kasi kung may quorum kami, isasagot ko kayong dalawa in contempt. Telling the truth eh. Wala. With the query of Chairman Akop, we have a quorum. We have a quorum? Yeah, we have at least 5 members in the Zoom, and we only need at least 7 members to have a quorum.
Please proceed, Chairman Akop. Yes. Mr. Chair, magmula pa noong last hearing, yung pong mga kasagutan ni Mr. Loreto Santos at saka si Mayor Ponsalan ay nagbabanggaan. Di po ba? Kitang-kita naman natin from the minutes of the previous meeting which I have at ngayong hearing na ito. Sila po ay hindi sumasagot ng totoo at nagtatakipan. Now, to give or to, shall we say, to protect the dignity of this committee, may I respectfully move, Mr. Chair, that we cite them in contempt pursuant to Section 11 of our Rules of Inquiry. Second the motion, Mr. Chair. Before I rule with the motion, the second motion of Congressman Dante, let me again ask Chairman Akop, what is the particular provision that both Mr. Punsalan and Mr. Loreto has violated? The Section 11 of our rules and for continuously not answering or lying to this committee. Mr. Chair. For lying. Okay. Anyway, there's a motion to cite in contempt Mr. Punsalan and Mr. Santos. Duly seconded. Any objection? Please check the Zoom. Members in the Zoom. For the information of the members of this committee, present in the Zoom is Rep. Ivan Ginto, Rep. Arnold Panaligan, Rep. Sunny Lagon, Rep. Olga Co, and Rep. Jojo Garcia Jr. And they signified that they voted yes for the motion of Chairman Akop. And of course, Congressman Adjong also voted yes. So, any objections? Hearing none, the Your motion Honor, is carried. pwede po akong magsalita. After the second motion na lang po, I will let you to speak. Yes. Okay. Mr. Chair. Yes, Chairman Akop. May I also move that pursuant to Section 11, Paragraph C, refusal to answer any relevant inquiry. May I also move that they be confined doon po sa Kwan, doon po sa jail po doon sa Bikutan for 30 days. So move, Mr. Chair. Second the motion. For how many days? 30 days. 30 days. Okay, there's a motion to detain Mr. Loreto Santos and former Mayor Abondio Ponsalan to be detained for 30 days in Bikutan. Duly seconded. Any objections? The chair says none. The motion is carried. The Sergeant at Arms is directed to escort after this hearing Mayor Ponsalan and Mr. Loreto Santos. Yes, Mayor Ponsalan. Your Honor, no, in the honor and the honorable members of the committee. Doon po kasi sa sinasabi niyo ako po ay walang control kung sino man po ang magsasalita doon sa session, no? And I never authorized officially or to commentary na inauthorize ko po si Mr. Santos. At I have no control kung sino po yung pinapayagan ng sanggunian para magsalita doon. Alam naman po natin ito, no? We have the same concept, being you are the House of Representative, no? And the President have no control during your session, just like the Mayor and the Sangguniang Bayan. So wala po akong control doon sa mga taong pumapasok doon sa session. So kung ano man po yung nangyayari doon, ay wala po akong kinalaman. Siguro po Mr. alam Chair. naman natin to. No, the Chief Executive is separate, no? We have an equal power po, no? Hindi natin pwedeng pakialaman yung legislature
hindi rin pwedeng pakialaman yung executive and the judiciary. Meron po tayong kanya-kanyang power no? Sinasabi ko lang po to at alam ko alam niyo po to, mas marunong po kayo sa akin. I have no control in session, during the session of the Sangguniang Bayan. Kung sino man po yung nagsasalita doon, wala po akong control. Igamitin man po yung pangalan ko. I keep saying to the people of San Simon, hindi ko po ino-authorize kung sino man maging empleyado o pribado na gamitin po ang aking pangalan. Andiyan po yung mga negosyante dyan, nakakausap ko. Real Steel is there. Wala po kong ginagamit na tao para i-represent ako. Even sa mga meeting ko po sa mga businessmen, sa mga publiko, no? Kaya ako po, umaapila. Alam po natin, I have no control to the Sangguniang Bayan kasi hindi ko po sila pwedeng diktahan. Kung during the session, wala po ako, di po ako pwedeng mag-attend. Alam niyo po yon. So ako po ay umaapila, no? Hindi ko po control ang aming Sangguniang Bayan. At we have separate power. Alam po natin lahat ito. At yan po ang aking inaapila sa Honorable Chairman at sa committee, no? Sana po maging maunawain tayo. Tayo po ay lahat naman, no? Kayo po ay nasa Congress. Naintindihan po natin kung ang ating mga trabaho. Ang Pangulo, kung hindi po iimbitahin, hindi po pupunta rito. No? Nagsasabihin mo ba kami, Mayor? Hindi po. Ako po'y humingi ng pangunawa. Ah, Hindi ko po control ang aming sanggunian. Yun lang po. Maraming salamat po. the manifestation of Mayor Ponsalan is duly noted, and I'd just like to remind the Mayor Ponsalan and Mr. Loreto Santos that you have all the right to file a motion for reconsideration for this committee with regards to the decision for both of you to be cited in contempt. You have all the rights. Yes, Mr. Chairman. Please, magpapile po ako in written form. In written form. Mr. Chair, Yes, Congress Chairman ako. I do not see any reason why a citizen of the municipality of San Simon will request or will undergo the trouble of requesting the Sangguniang Bayan of that municipality for him to defend the mayor. Isipin po natin, ano po kaya ang dahilan ni Mr. Santos para humarap doon po sa Sangguniang para i-depensa si mayor? Di po ba? Maliban lang kung magkumpare, magkaibigan o nautusan siya para magsalita doon sa harapan ng konseho. Kahit sino po sa inyo, magsasalita po ba kayo, i-depensa yung mayor ninyo na walang utos? Kung hindi kayo magkamag-anak, kung hindi kayo magkumpare, magkaibigan? Anong dahilan ni Mr. Santos para magsalita doon sa harapan ng konseho? Mr. Mayor, could you please answer that? Kasi po, si Mr. Santos ay Maiintindihan ko sana, Mayor, kung siya'y haharap para sirain ka o maging witness laban sa iyo. Pero yun, dinidepensa ka eh. Alam mo, Mr. Mayor, matagal po ako investigador at naiintindihan ko po yung sitwasyon. I cannot find any motive or any logical reason for Mr. Santos to appear before the Sangguniang Bayan para i-depensa po kayo. Maliban lang kung kayo magkamag-anak na hindi magkaaway. Maliban lang kung kayo magkumpare ang dikit. Or maliban lang kung inutusan po nyo siya. Marami pong salamat, Mr. Chair. Thank you for the manifestation, Congressman Akop. Mr. Chair, Comandante, is I it am not related to the contempt yes, order? Please proceed. just a rejoinder. I'm not convinced with the explanation of the mayor. Dito pa lamang po sa calendar of business. Mr. Peda Pineda, nandyan po kayo kanina. On other matters, nilagay po ninyo sa calendar of business, appearance of Mr. Loreto B. Santos representing the office of the mayor. Yes, Your Honor. Kayo po ang gumawa nito, chinek nyo to, at ang nag-prepare nito si George Carino.
Sangguniang Bayan Secretary? Actually po, ang pagkakalam ko Wala po pa dyan, akong tanong eh. ah, Hindi ba nyo tinanong? Kasi bago nyo nilagay ito, ang pagkakalam ko po, other matters na lang po yan eh. kaya other matters nga eh. Yes, yes. Mag-a-appear sa inyong regular meeting si Loreto Santos. Yes, sir. Ito yung agenda ninyo. Yes, sir. So kung Honor. hindi totoo na siya ay inutusan ni Mayor, hindi nyo ilalagay itong number 8, which is other matters. Meron ka namang paraan para tanungin mo eh. Actually po, hindi ko po nakausap si Mr. Santos po eh. Ang nakita ko na lang po sa calendar of business namin po, yung other matters po, mag-appear po si Mr. Santos po. Siya pong pumunta. Kaya nga, pero dahil ikaw ay kasama naman sa regular meeting, hindi ba ini-insist ng presiding officer, ayaw niya sana na mag-appear si Mr. Santos? Hindi ba? Nandun ka eh. Hindi po. Actually po, ako po, sasabihin ko po ang totoo. Kasi po, yun pong hindi nila pagkakaunawaan po ng ang aming pong vice mayor at ang aming pong mayor. Parang ano po eh, yung San Simon eruption. Parang yung Pinatubo eruption po. Parang bibirain po ang aming vice mayor po. Parang may bubulkan po, gano'n, sa Sangguniang. Yun pong sinasabi ni Mr. Santos at hindi lang po niya natuloy. Yun po yung gusto niyang sabihin. Yung sa pagkakabili po ng lupa. Pero ang nangyari po, hindi po natuloy yun eh. At sinabi po ng aming Vice Mayor na hindi proper venue na pag-usapan nila yon. Yun nga yung aking gusto sabihin. Ang sinasabi ng Vice Mayor, hindi dapat dito pag-usapan, hindi ito yung proper venue. Ngunit nagpilit si Mr. Santos na magsalita at sinasabi niya, karapatan naman ni Mayor na mag-represent na kung sino yung gusto niya na magsalita para sa kanya to clear the air. Sabi pa nga niya, Taal, hindi Pinatubo. Nandito nga eh. Opo. Ganun ba siya kalakas ang loob na manghimasok sa gawain ng Sangguniang Bayan kung hindi siya pinaspasan ni Mayor? Konsehal? Hindi ko po alam yon. Pero po yung practice namin po sa Sangguniang, yung other matters po, pag may bisita po or gusto pong magano sa Joseo, binibigyan namin pong pagkakataon na makapagsalita po. Pero ang sinasabi niya, magsasalita siya in representation of the Mayor. Ito yung pinag-uusapan natin. Opo. Ngayon, sinasabi kasi ni Mayor na hindi niya inutusan. Yun po, hindi ko na po Naniniwala alam. ka ba na hindi siya inutusan ni Mayor sa kabila ng lakas ng loob niya na mag-appear sa inyong Sangguniang Bayan regular meeting? Sino ba siya? Kung hindi siya inutusan ni Mayor, bakit naman kayo pumayag na magsalita siya ng ilang... Ang haba na pinagsasabi niya rito. Siniraan yung Vice Mayor at pinuri naman si Mayor Punsalan. Kung hindi siya inutusan, ganun ba siya? Ganun kalakas ang loob? Hindi ko na po alam yun, Your Honor. Pero kami alam namin. Kaya tama lamang po yung motion kanina ng aking kasama rito sapagkat exasperated na kami rito eh. Takipan na ng takipan. Mr. Chair, hindi lamang po kasi yun eh. Hindi lamang yung pag-appear ni Mr. Loreto Santos sa inyong Sangguniang Bayan regular meeting, nag-attend pa siya doon sa Committee on Land Use, Zoning, Housing and Urban Development held on August 14, 2020 sa special session sa session hall ng Capitol Building sa San Fernando. Ito po, Mr. Chair, sa first page pa lang nitong minutes ng meeting, nandiyan naman si Honorable Ananias Canlas Jr., siguradong alam niya ito. Isa po sa presente dito, present kanya, Loret Santos, Mayor's Chief of Staff. Ito po, minutes po ito eh.
Do you deny this, Mr. Lawrence Santos, na nag-appear ka doon sa meeting ng Committee on Land Use, Zoning, Housing, and Urban Development? August 14, 2020. Do you deny this? No, Mr. Chair. Okay. Sa Nag-appear dito po po, ako dyan. ang representasyon niya, Mr. Chair, Mr. Lawrence Santos, Mayor's Chief of Staff. Nakita mo naman. O, pagkatapos, ang sabi in-acknowledge naman ni Honorable Canlas, ang sabi rito, among others, before I continue, I would like to acknowledge the presence of the following. Mr. Carl Bareng, Local Legislative Staff of San Simon, the Honorable George M. Carino, former Mayor Councilor and now Secretary of the Sanggunian of the Municipality of San Simon, and the Honorable Romanuel Santos, Municipal Councilor, and Mr. Lawrence Santos, Chief of Staff of the Honorable Mayor Punsalan of the Municipality of San Simon. Bakit ka nag-represent na naman na ikaw ay Chief of Staff? Mr. Chair, hindi ko po alam na meron pong ganong, nandun na po kasi ako no? Na Ito na naman, I am kaya nga dapat ka lang makulong eh. Lahat ng kasinungalingan, gusto mo nang ibenta sa amin. Hindi mo may bebenta lahat sa amin yan. Okay? Hindi kami tanga rito. At huwag mo kaming gagawing loko-loko rito. Nakakapikon na talaga eh. Ito, tingnan mo Mr. Chair. Dito sa isang pahina, the Honorable Canlas repeatedly asked Councilor Santos whether the certified copy of the deed of sale was presented before the ratification ordinance. Walang definite answer. Dito po maliwanag na yung deed of sale and titles were shown through cellphone and were alleged, nandito po, wala si acting mayor, ano? Ang sabi po kasi nila, when they, nung pinag-uusapan nila yung ratification ordinance in regard to the sale of those lots allegedly to expand the municipal hall of San Simon, nandun na raw yung kopya ng deed of sale. Ang totoo nun, Mr. Chair, wala. Sapagkat pictures of the deed of sale and titles were taken or shown through cellphone ni Romanuel Santos, allegedly taken before the session, February 20, but the photo indicated in the cellphone was taken on March 2 at 4:21 p.m. Nakita po, nasa minutes po eh. Ito sa minutes. Pictures of deed of sale and titles were shown through cellphone. It was taken before the session, February 20, as stated. May picture March 2 at 4:21 p.m. Sa mga tweet, kung February 20 ang ordinance ratification, nakuha lamang ni Vice Mayor Romanuel Santos March 2. Wala pa talaga. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, Mr. Santos, sabi mo rito, tanong ni Honorable Canlas, yung pinasabyan kanyan, bungsod na nitang dakal magangkin king Gabon. Kasi may litigation kasi yung lupa, Mr. Chair. Eh. Sagot ni Lawrence Santos, naman magangkin on the whole property, they just would like to get the rightful share, kaya naman miras laking court. So more or less, balumia, ating pisasabyan. Nino makibalong ating pisasabyan ng usgado? Tanong ni Honorable Canlas. I think even the councilors, all of us,
and the mayor, ating information makanita. So, lahat pala, silang lahat alam nila na merong kaso pala yung lupa. Mr. Chair. Ngayon, ang tinatanong ko po, bakit nakakapag-attend si Mr. Santos? Ang sabi pa po ni Mayor Ponsalan, ito po kasi, Mr. Chair, I'm showing the letter of Mayor Ponsalan dated August 24, 2020, addressed to the Honorable Ananias L. Canlas Jr. Ang sabi po niya, included in the invitation was a request by the attendance of the municipal treasurer, municipal accountant, municipal assessor, and municipal planning officer. The above-named municipal appointive officials were represented by Loreto Santos. Isipin mo naman, Mr. Chair. In this particular hearing, a committee hearing of the Panlalawigan, Committee on Housing, Zoning, and blah, 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 Mr. Santos, according to this letter of Mayor Ponsalan, is to represent the municipal treasurer, municipal accountant, municipal assessor, and municipal planning officer. I-deny mo ba ito, Mayor? Ayan. Ayan ang pirma mo. Ganun po kalaki ang ginagalawan na role ni Mr. Loreto Santos. Hindi naman natin alam kung sino ba siya talaga at bakit ganito na lamang ang ibinigay na kapangyarihan ni Mayor sa kanya. He can attend Sangguniang Bayan meetings. He can attend Sangguniang Panlalawigan meetings.